Ito na, nasalpak natin yung ECU. Try natin kung gagana to, hindi. Pag hindi, try next time. Gumana. Okay na yung unit ni sir. Right, hello mga sir. For today's video, babiyahe tayo. Pupunta tayo doon sa isang tropa natin na cellphone at saka computer technician upang magpatulong tayo dito sa ating ginagawang ECU. Actually, ito yung kung maalala niyo mga sir, may video ako nito nung isang Inmax version 2 na Y-Connect na nasira yung ECU. So ito yung ECU niya. Hello mga sir. Ito, isa namang Inmax version 2 na Y-Connect. No, sirain na talaga yung kanilang ECU. So ilang beses na kami naka-encounter nito mga sir na ECU yung sira. Sayang, bagong-bago pa bro, sira na. Mga sir, alam ko na kung anong sira nito. Ang gagawin natin ngayon, magpa-rescue tayo doon sa isang kasama natin na ito yung gawin nating donors. Yung isang ECU rin ng Inmax version 2 na Y-Connect. So ito, kuha natin ng pyesa upang ilipat dito sa isang Inmax. Actually mga sir, kompleto ako sa gamit ng pang-ayos ng ECU. Ang problema nga lang mga sir ay first time ko pong gagawa ngayon ng or mag-repair ng ECU. So hingi tayo ng tulong sa ating mga tropa. So mga sir, hindi naman masama na humingi ng tulong sa mga kasamahan nating mga mekaniko or mga technician. So ganito tayo mga sir sa industriya ng motorcycle. So dapat magtulungan tayo. So at saka special shoutout doon kay Sir GP Motor Parts and Accessories from Angono Rizal. So shoutout sa iyo Sir GP, thank you so much sa technical assistance. So siya yung nagturo sa atin paano mag-troubleshoot ng sirang ECU. So paano malaman kung sira na ba yung mga MOSFETs at saka kung saan MOSFET yung papalitan natin. So thank you so much Sir GP Motor Parts and Accessories. So shoutout sa iyo, solid idol. So sa lahat ng taga Luzon from Angono Rizal at Sir GP, so lahat ng may lahat ng may mga sirang ECU ng unit nyo, so punta lang po kayo kay Sir GP, solid na solid po yan. So at saka hindi madamot sa kaalaman. At saka gumagawa rin siya ngayon ng EBS. So message nyo lang siya. So ito yung kanyang Facebook account. So basta message nyo lang, ito yung kanyang Facebook account. So thank you so much. Okay, so biyahe na tayo ngayon sa kay Sir Yvonne de la Piña. Siya po yung nag-aayos ng mga cellphone, laptop, lahat po ng mga electronic gadgets. So dito po tayo sa kanya, nagpatulong tayo pagdating dito sa ECU. Kasi first time nating mag-ayos ng ECU pero di pa natin alam. So yung MOSFETs dito sa kabila, ita-transfer natin dito sa isang ECU. So na-identify natin na ito yung sira. So ito yung bago nating binili na Gordak na hot air with soldering. Di pa natin alam paano i-set up. Kaya nagpaturo tayo kay Sir Yvonne. Sir! So dito po siya sa may kuhaan. Ito po yung gusto niya sa may ano kaya dito Yvonne? Nga lugar? Sige, sa may Passion Center dito po. Sa Tacurong City. So sino po yung mag-aayos ng mga computer and cellphone? So dito lang po sa may Passion Center, sa harapan po ng Aymar. Ayan. So patry natin kay Sir Yvonne kung paano gamitin tong Gordak. Then medyo baguhan pa tayo paano magtanggal ng MOSFETs, di pa natin alam. So si Sir alam niya na to. So ito yung ECU ng Inmax version 2 na Y-Connect na mga sirain. So yung isa gawin nating donors, yung isa naman ito yung ayusin natin. So ayan. Ari sir? Ari yan, MOSFETs.
dito ay sinisimulan na tanggalin ni Sir Ibon yung MOSFETs dito sa ECU na gawin nating donors. At ino-observe natin kung ano yung ginagawa niya. Sabi niya sa akin, mag-observe ka lang sir para by next time ikaw na yung gagawa. So ito mga sir, yung mga gamit natin, pinatry natin kay Sir Ibon kung kumusta, ano yung pag-set up ng hot air at saka yung soldering, ilang degree ba dapat yung temperature niya. Laking tulong to mga sir, yung pag-ayos ng ECU, kasi pag bumili tayo ng brand new, napakamahal. Kaya dito sa atin sa Mindanao, halos wala pa talagang gumagawa or nag-repair ng ECU. Kaya dito tinatry namin umpisahan kung paano mag-ayos para hindi na po tayo bibili agad ng bago. At ayun na, tapos na nang ma-transfer yung MOSFETs at dito nilalagyan ni sir ng thermal paste para iwasan po na masunog yung mga MOSFETs, no? Yung thermal paste po yung mag-absorb ng init, kasi napakainit po niyan mga sir pag umaandar na yung ating ECU. Maya mga sir ay itry na natin doon sa Inmax na sira kung gagana ba yung ECU at kung tama ba yung hula natin na yun ang MOSFETs talaga na sira. Pag hindi gumana mga sir, try again. Pag hindi pa gumana, try again. So wag nating itigil mga sir hanggang hindi natin na perfect yung ating ginagawa. So dito tayo ngayon. Try na natin i-salpak yung ECU na ni-repair natin. So ito yung Inmax version 2 na Waconic na sira yung ECU. Right, salpak ko muna. Ito na, nasalpak natin yung ECU. Try natin kung gagana to, hindi. Pag hindi, try next time. Gumana. Okay na yung unit ni sir. Okay na, gumana na yung ganyang ECU. So it means okay, sito si boss. Yeah. Pwede ka na magdawat sang repair ECU boss. Okay na. So gumana na. Ayun. Natsambahan.